Welcome back mga katiwala sa ating programa. O sabi ni Madam, yung sa kanya, dahil doon sa pag-aayos niya ng kanyang diet, mga food intake, sabi niya, cholesterol niya, triglycerides niya, tsaka sugar went back to normal. Yun, yung mga ganun talaga mga katiwala. Tulad din ng sinabi ko, ako, yung mga laboratory tests ko, wala naman ako ning lampas sa border or lampas sa anong tawag noon, yung parang yung dapat in normal in normal range, wala naman akong above normal. Kaya lang nung year na yon, nung pre-pandemic ito, medyo laging sunod-sunod yung na-experience ko na ganun. Kaya ako pina-maintenance. Hindi ako nag-aalis ngayon ng aking maintenance medicine kasi hindi pa ako nagpapa-check up. Hindi advisable. Hindi advisable na bigla ka magda-drop kasi pwede ring magkaroon ng spike. So, ibig sabihin, baka biglang maapektuhan na lugod ang blood pressure, yung mga ganyan. So, kailangan pa rin ang doktor. Importante po, magpa-check up talaga. So, ako nga, matigas din ang ulo ko, dahil nga sa hirap kumuha ng appointment, yun lang talaga, nabuburyo ako sa paghanap ng appointment, kaya hindi ako pa-check up. Pero, yun ang nagpapamonitor naman ako ng BP. And awa ng Diyos, wala naman ako na ng mga cases na yung matataas na BP like from 160 up, yung mga ganun. Wala naman akong ganyan. Pero, ito ang isang eksperimento talaga na ginagawa ako. Nasabi ko nga, 1 week pa lang ako. Although there was a time na nakapag 1 month ako, pero hindi siya straight. Hindi siya straight. Ano siya, parang yung tinatawag na yo-yo diet. Pero ngayon talagang sineryoso ko na talagang everything. Totoo pong hindi ka nagugutom talaga ng nagugutom. Alam mo yung nakakaramdam mo ka na parang gusto mong kumain. Kasi pag nakakaramdam ka na parang you need to eat, you have to eat. Hindi pwedeng magpagutom. You have to eat, but eat the right kind of food. Yun po, yun. So, kung gusto mong mag-snack ka ng prutas. Mag-snack ka ng nuts. Mag-snack ka ng healthy kind of snack. Yun po yung ibig sabihin. Iwasan na natin yung mga pagkain na mabilisan gawin o kaya, alam mo, sanayan lang talaga. Umiinom ako ngayon ng dark chocolate, yung cocoa. Alam mo yung sa SADP, yung binigay sa atin na yung no sugar added yun, 100% cocoa yun. Alam mo, ginagawa ko lang, kasi may style pala ang pagluto niyan. Huwag mo pala ipaboil. Hindi pala dapat kumulo. Hindi kumulo. Dapat lang siya, para lang siyang nagsisimmer lang baga. Tapos, ka lang mix ka lang ng mix. Kung wala kang batirol, di ba kang batirol? Ako ginagawa ko, number 8 ang ang pag-mix ko sa hanggang mag-reduce ang tubig kasi matutunaw na siya. Malapot, lagyan mo na ng all-purpose cream na walang na unsweetened yung all-purpose cream unsweetened o kaya gata na na hindi, huwag mong lulutuin yung gata. Parang raw din siya na ilalagay mo doon. Masarap kasi pag ininom mo siya, may pait ka talagang mararamdaman, pero magugulat ka kasi may nararamdaman ka pa rin, may nalalasahan ka pa rin na konting tamis. And pag nasanay ang dila mo na hindi ka na sa yung mga malasa na pagkain, kasi ito ang natandaan ko na sinabi ni Dr. Rojo. Sabi niya, pag masyadong masarap na pagkain, siguradong maraming pampalasa yan. Totoo naman. Sanay ako gumamit ng yung red. Alam mo yung may red niyan, may yellow niyan. Alam mo yung mga konting patak lang pero umami na, linamnam na. Pero yun nga, meron siyang latak sa katawan natin. And kung talagang meron tayong tinatawag na value of stewardship, kasi ang stewardship ay pangangalaga sa kapaligiran. Like ngayon, ano nga ang stewardship natin ngayong taon? Ano ngayon? Technological stewardship? Technological stewardship. So, pangangalaga. So, ibig sabihin, ang mata mo,
laging sumasakit, ang ulo mo laging sumasakit, baka nasusobrahan ka sa panonood, baka nasusobrahan ka sa paggamit ng cellphone, o yung mga ganon. O may mga twitches ka ba? Yung mata mo nagkikirit-kirit, baka nasobrahan sa kakapanood. So may 20-20-20 rule sa pagpapanood. 20 minutes kang gumagamit ng phone mo, mag-distract ka ng 20 minutes din. Tingin ka sa malayo or ilipat mo kahit saan. Ayan. So 20-20-20 na tinatawag, rest siya. So in other words, anumang bagay na aabusuhin, talagang magkakaroon tayo ng problema. At may mga bagay talaga na hindi natin pwedeng abusuhin. So kung klaro sa atin yung value of stewardship sa mga Benedictine community, sa mga Benedictine educators, klarado ito, pangangalaga. Everything begins with the self. Di ba yan ang sinabi ni Lolo Confucius? Sabi ni Lolo Confucius, wala kang karapatan magpatakbo ng mundo kung hindi mo kayang patakbuhin ang iyong buhay, ang iyong personal na buhay. So, kung hindi mo kaya maalagaan ang iyong health at hindi mo kayang kontrolin ang iyong mga desires, so, ba't ka nangungontrol ng iba? Diba? So, hindi mo ba disiplina ang sarili mo? Halimbawa, sa mga maling bisyo. Kasi may maganda bagang bisyo. Hindi man. Ang maganda na bisyo ay virtue. Pag masama, vice. Pag mabuti, virtues. Pag masama, vice. Yan ang bisyo. So, halimbawa, naninigarilyo ka, tapos sasabihin mo, wala man ngayong namamatay sa ano, mga ganyan-ganyan. Maririnig ka niyan, matitigas ang ulo. So, in other words, alam mo ng masama, pero hindi mo makontrol ang sarili, so alipin ka talaga niyan. So, asan yun ang stewardship? And yet, kung makasigaw tayo sa mundo dahil nasisira na ng mga politiko ang mundo natin, ang ating mga bundok, gusto nilang ipatag, ang mga bundok gustong hatiin, ang kabila kay Juan, ang kabila kay Pedro, kanya-kanyang improvement, kanya-kanyang sira sa kalikasan, pero ang sarili nating katawan hindi natin inaalagaan, 'di ba? So yun sana din ang makita ng mga estudyante natin. Ano? Kasi ang dami ninyong gustong gawin, gusto ninyong makarating sa iba-ibang bansa or planeta. Gusto ninyong maging dalubhasa, maging sikat, maging matagumpay. Paano kung sakitin ka? Pag sakitin ka, hindi ka i-hire. Hindi ka bibigyan ng trabaho kasi lagi kang absent, lagi kang on leave. Diba? So, hindi pwede. Kaya, totoo ang sinasabi na ang pinakapuhunan natin ay ang ating katawan, ang ating kalusugan. Kaya baga, health is wealth. So, natutunan natin yan nung elementary tayo. Pero totoo yun, health is wealth. Kasi kahit gaano ka kagaling, gaano ka kaganda, gaano ka kayaman, pag ikaw ay may sakit, wala, pantay lahat. 'Di ba? Pantay lahat. Ganun 'yon. Oras mga katiwala, 2:15 ng hapon. At ang oras ay hatid po sa atin ng Ago Medical and Educational Center, Bicol Christian College of Medicine. Welcome back mga katiwala. Happy listening kay Tito Winbro. Okay. Sabi ni Madam Moots, disiplina ang kailangan. Totoo po yan talaga. Ako talaga, aminado ako dyan, madam. Kaya nagiging yo-yo-yo-yo ako. Pero ngayon, nasa edad na siguro, tumanda na. Itutuloy ko talaga po ito. Medyo matrabaho lang ang mag-prepare, no? Like, pero nakakatulong. Alam mo ba, yung kangkong, di ba? Kasi yun ang pinakamadali. Bumili ako kanina, galing ako sa St. Jude, and then buti na nakasalubong ko si Agum, ihahatid niya si Talayta, so sumabay ako, nakihits ako. So nagpunta kami doon sa market, 35 pesos na kangkong, ganto, binili ko siya buong ganyan. Tapos bumili ako ng isang century tuna, kasi ang century, ang mga canned fish or meat, cautiously to be taken. So ibig sabihin, hindi siya dapat araw-araw. Kung wala ka lang talaga na pinaka-choice, pero matagal kasi nga ang sodium content din niya. Pero relatively healthy kasi nga siya, tuna, tapos oil naman siya, natural oil. So, yun. Bumili ako ng ganun. Alam mo, yun lang. Wala nang kung ano pa man. Nagdagdag lang ako ng konting asin.
konting asin lang. Tapos yun lang, ay ang sarap. Ang sarap talaga man. I-try nyo po, i-try nyo. Huwag na kayo magdagdag ng kahit ano pa. Yun lang mismo na yun, at saka yung kangkong na ganon. So, 38 pesos yung maliit na century tuna, 35 ang kangkong, yun na yung pinaka-carbs ko, and then pritong isda, and then 2 itlog. And sabi dito, ang dahilan kung bakit ang iba ayaw i-try ang pagkain ng ang pag-iwas sa kanin at saka sa iba pang mga sugary foods, kasi ayaw nilang magutom. Wrong notion po talaga yan. Kahit ako ganun din, ayokong magutom. Bawal po magpagutom. Kahit sa nagda-diet, sa hindi nagda-diet, bawal talaga po magutom. Kaya, kung gusto mo yung fasting na yon, simulan mo lang muna ng at least 12 hours. Halimbawa, kumain ka, last mong kain is 7 o'clock. Di ang kasunod mong kain sa the following morning is 7 o'clock. Naka 12